Alam mo ba? Madami bang trabaho o assignment? O di kaya pagandahin ang mga photos mo o gumawa ng content? Madalas, ini-AI na yan. Sa pamamagitan lang ng isang prompt, nagagawa na nito ang gusto mong output ng walang kahirap-hirap. Kaya naman, sa paglaganap ng paggamit ng AI o Artificial Intelligence, marami ang nawalan ng trabaho. Pero hindi na lang trabaho ang inaagaw ng AI sa atin, kundi pati na rin ang ating supply ng tubig. Lingid sa kaalaman ng marami, ang AI ay nagpapatakbo sa pamamagitan ng mga data centers. Dito matatagpuan ang mga espesyal na servers na prinoproseso ang bawat prompt. At gaya ng computer, pag matagal itong ginagamit, umiinit. Tradisyonal na paraan para mapalamig at hindi mag-overheat ang mga servers ay ang paggamit ng mga cooling fans. Pero sa paglaganap ng artificial intelligence, mas demanding ang trabaho ng AI kung saan mas mabilis umiinit ang mga servers. Dahil dyan, gumagamit ng tubig ang mga data centers para mapalamig ang mga servers. Kasabay nito, tumaas palalo ang demand ng tubig sa mga data centers. Ang bawat tanong sa ChatGPT na umaabot ng 10 hanggang 50 prompts ay kumukonsumo ng kalahating litro ng tubig. Kaya naman, sa 2.5 billion na prompts na natatanggap ng ChatGPT kada araw, umaabot sa 75 million litro ng tubig ang nagagamit. Katumbas na ito ng 30 Olympic-sized swimming pools kada araw. Tinatayang 80% ng tubig na ito ay nagiging singaw o steam, habang 20% lamang ang naibabalik sa mga ilog o lawa. Ang mas nakakabahala, patuloy pa ang pagdami ng data centers sa buong mundo. Mula sa 500 lamang noong 2020, pumalo na ito sa higit 4,000 sa 2026. Hindi pa kasama rito ang tubig na ginagamit para makagawa ng kuryente at mapatakbo ang mga servers. Malaking kabawasan ito, lalo na sa demand ng tubig na ating kinukonsumo. Kaya naman, ang iba't ibang kumpanya ay nag-iisip na magtayo ng data center sa ilalim ng dagat, sa Antarctica at maging sa kalawakan para mabawasan ang pagkonsumo ng tubig. Malaking usapin ito, lalo na't lumalala pa ang epekto ng climate crisis sa buong mundo. Bagamat malaking parte ang artificial intelligence sa ating buhay, maaari pa rin tayong makatulong sa pagtitipid ng tubig. Gaya ng paggamit ng limitadong prompts, pagbibigayan ng konkretong prompts, iwasan ang paggamit ng AI sa mga hindi mahahalagang bagay. At kung may katanungan, mas maiging hanapin na lang ang kasagutan sa mga search engines na hindi gaanong gumagamit ng enerhiya. May trivia ba kayong nais malaman? I-comment na yan at ito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na!